Uh, good day to all. Welcome to our tutorial. Ito pong ating tutorial ay magko-concentrate sa pag-allocate ng mga lighting outlet, convenience outlet, mga switches, and yung pagbuo natin ng single circuit papunta doon sa panel. So, ito pong meron po tayo rito na ground floor plan ng single family dwelling unit na may area na 48 square meter. So, ang size po ng ating bahay ay 7.2 meter by 6.4 meter. At meron tayong service area na 3 by 1.5 meter. So, ito po ay typical na bahay. Meron po tayong isang malaking bedroom. Yan, isang maliit na bedroom, living room, dining room, kitchen, and one toilet and bath. So, ang typical appliances natin, mayroon tayong refrigerator, meron tayong, let's say, meron tayong TV, LCD or LED, meron tayong mga stereo. So, sa kitchen, siguro meron tayong mga bread toaster, may microwave oven. Sa service area, may washing machine. So, and the likes. Yung mga small appliances. So, 48 square meter. Tingnan natin i-compute natin sa calculator. Paano pag-compute ng buong ground floor plan natin. Buong bahay. So, 7.2 meter by 6.4 meter times 6.4 meter plus yung ating service area na 3.0 meter times 1.5 meter minus po itong ating offset dito kasi sinama natin siya sa square na bahay. So, ito yung 1.0 meter by 2.5 meter. So, 1.0 meter times 2.5 meter. Yan po. 48.08. So, negligible naman na yun. So, it is 48 meters. So, roughly 48 meters tayo. Ito po, 48 meters. So, ito pong allocation natin ay isang design na hindi naman siya sobra kasi kung over-design po tayo, magastos din po sa mga electrical materials at magastos din po sa kuryente. So, hindi naman tayo mag-under-design kasi kung gagamit po tayo ng mga maraming extensions at saka kung yung ilaw po, medyo kung didilim po yung bahay kung under design. So, simulan po natin. So, ito po yung mga legend natin na gagamitin. So, ang symbol po ng fluorescent bulb, ito po, isa para po sa ilaw. Usually po, ang ilaw ngayon, bulb type na pero fluorescent. Ang tawag na daylight saving bulb. So, meron itong convenience outlet or receptacle outlet. So, itong symbol na to with 2 means duplex tayo. Usually, karamihan sa nilalagay na
duplex na outlet ay duplex. So tugang may tawag din doon as tugang outlet. So S para sa single switch, S2 para sa duplex switch or tugang switch, S3 triplex switch or trigang switch. Tapos ito circuit home run as isang yung power panel natin. So let's start na mag-allocate ng mga siguro ilaw po muna. Ito nga, so, dito sa ating living room, since medyo malaki siya, pwede tayo maglagay ng isang ilaw dito para kung minsan pag nanonood tayong TV or meron tayong bisita dito. Tapos isa rin dito para mahagip natin yung ating dining room, saka isa sa kitchen. So dito sa kabuuan na to, pwede tayo maglagay ng tatlo. Sa kitchen, at dito sa pinakagitna ng bahay, saka dito sa living room. So ito po, lagay po tayo. Yan. Isa po dito. Isang fluorescent bulb. Maglagay din po tayo rito sa may bandang gitna as para po hagip na rin yung dining natin. Dito po sa kitchen, isa rin po rito sa kitchen. Tayo sa kitchen. Yan. So ito pong siyempre po dito po sa labas ng bahay, maganda rin po maglagay tayo ng isa para po pagpasok sa pinto or sa meron din po tayong ilaw. Actually po dito sa labas ng bahay, normally meron dito tayong veranda. So ito pong nasa labas ng bahay, nasa ilalim pa po ito ng kisame sa labas. So ito yung future veranda natin. Kung sakali. So itong mga ilaw na to, pwede natin kontrolin dito sa pagpasok ng pinto. So meron tayong itong isang ilaw na to. Kasi ito po, isang ilaw po dito. Kontrolin na po natin dito sa switch malapit sa pinto. So meron po tayong tatlong ilaw. Kukontrolin po natin sa isang switch plate na may tatlong individual switch. So ito po ay ang symbol po natin dito ay S3. Yan, S3 po. Ito po, triplex switch o three-gang switch. Ibig sabihin po sa isang switch plate, isang cover plate, andun po yung tatlong individual switch. So sunod po natin tong sa bedroom. Pwede na po rito ang isang ilaw sa pinakagitna. So pwede po tayo dito maglagay ng at least mga 20 watts para medyo po maliwanag. So maglagay din po tayo ng isang ilaw dito sa corner na sa labas. Ito na po yung magiging ilaw para sa corner sa labas. Yan. So itong ilaw sa loob, dito na rin natin po kontrolin sa malapit sa door, sa pagpasok. Saka itong
itong ating ilaw sa labas. Yan. So, meron po tayong dalawang ilaw. So, ilalagay po natin dyan ay duplex switch, which is S2. Yan. Kompleto na po tayo sa harapan. So, ito pong isang bedroom. Ilagay din po tayo ng isang ilaw sa bedroom. Po. So, control po din natin sa malapit sa pinto. So, isa pong switch lang to. So, S. Hindi na kailangan lagyan ng S1 kasi automatic po pag S, single switch lang po siya. So, dito siyempre sa toilet and bath, magkaroon po tayo ng isang ilaw. So, yan, isikip na natin dito. Sorry po kung hindi nyo na po makita. So, maganda po, dito na lang po natin kontrolin sa labas ng door. So, bago pumasok, switch on, switch off paglabas para po hindi po delikado sa ground. Dito po natin control. At dito po sa service area, maglagay din po tayo ng ilaw para po maliwanag. May trabaho sa gabi, madaling araw. So, itong ilaw sa service area, dito na lang po natin kontrolin sa labas sa pinto rin po. Kasama po sa kitchen. So, meron po tayong dalawang ko-control na ilaw. So, ano po ito? S2. S2. So, kumpleta na po tayo sa ilaw, sa design ng ating ilaw. So, S3, 1, 2, 3, S2, 1, 2, S1, S, single switch, S2, and single switch. So, bilangin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron po tayong lighting outlet na 9 units. Yan. Yan po yung design natin. Na hindi naman siya sobra, hindi naman siya kulang. So, ngayon po, para naman po dun sa ating outlet, para sa ating mga appliances. Ito po. Sa duplex convenience outlet or tugang outlet. So, simula po ulit tayo sa living room. So, dito sa malapit sa ref, maglagay po tayo ng isa. Maglagay po tayo ng isa rito. Yan. So, duplex po tayo. Para po sa iba pang appliances na medyo malapit. Plus, meron din po tayo dito sa corner para po sa ating mga TV, sa ating mga stereo, mga entertainment, mga small lamp. Plus, dito rin po, maglagay na rin po tayo rito para po sa mga electric fan at other appliances para po hindi na po tayo gumamit na extension. Pwede po yan. Tapos, dito po sa bedroom, pwede po tayo maglagay kahit isa. Ito sa corner. Yan. Tapos dito rin sa maliit na bedroom, ilagay po tayo ng isa. Usually, dito nilalagay yung mga table lamp. Mga beds, mga tables. So, puro duplex siya. Kasi pag triplex convenience outlet, masyado na pong crowded. Crowded po yung magiging
plug natin kasi pinaplug po natin siya. Hindi katulad ng switch, pwede kasi nakalinya lang naman po yung switch. So, isa rin pong convenience outlet po dito sa service area para po kung sakali meron tayong isasaksak na washing machine. Ito na po natin ilagay po siguro. Dito na po kasi kung corner po yung washing machine natin. Ito po sa corner. Ito naman po ay nasa loob pa ng bubong kasi po kaya po kahit hindi po siya weatherproof. Usually po may weather cap siya, protection. So, duplex na rin po. Yan. Dito rin po sa kitchen, lagay po tayo ng isa. So, pag baka may patong po tayo dito ng mga microwave, oven toaster, mga bread toaster, yan, pwede yan. Kahit duplex lang, pwede na. Kasi hindi naman sila sabay-sabay ginagamit. So, paligay ko po, pwede na po ang ating design para sa small appliances. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 7 sa ating convenience outlet. Meron tayong 7. Actually, usually po kinocompute po yung load per outlet. So, pagka po times 2 gang tayo, so lumalabas po na halos 14 outlet po tayo. Ito po ay pagka po kinocompute po ang load. Kinocompute po ang load. So, hindi po siya yung 7 outlet lang kasi 2 gang outlet po tayo. So, sa pag-computation po talaga niya ay 14 outlet na. Yan. So, ito pong i-design natin, gusto ko lang po ipakita sa inyo ay para sa maliit na bahay, na-load po ng Philippine Electrical Code or PEC para sa ating mga susunod na mga tutorial. So, as per PEC po, pwede po tayong permitted po tayong magkaroon ng single circuit lang of 20 ampere. So, 20 ampere circuit. Basta po ang floor area natin ay hindi lalagpas sa 50 meter squared. So, up to 50 meter squared, okay lang po yung single circuit. Basta po ang load, ang total po na load natin, ay hindi not exceeding 3680 volt ampere. Yan po. Kasi po yung 20 ampere po, explain ko na rin po ng konti. 20 ampere, ang pwede po nating gamitin dyan ay 80% lang po. 80% ng 20 ampere is equal to 16 ampere. So, yun pong 16 ampere times 230 volts
is equal to 3680 volt ampere. So, pwede po, allowed po tayo ng Philippine Electrical Code ng single circuit lang. So, ito po, kaya po pinakita ko lang sa inyo na single circuit muna. Kasi sa mga susunod na tutorial, doon naman po tayo sa design na up to 150 square meter at meron ang circuits niya ay 2 branch circuits hanggang 6 circuits. So, dito lang po muna tayo. So, ito po ay sa pagdudugtungin na rin na po natin yung mga outlets natin para magkaroon po tayo ng single circuit. So, simula po rito sa ito po, pagko-connectahin na po lang natin sa, ayan. So, ito po, connect na po natin dito. Ayan. Tapos po, ito, connect na po natin dito. Ayan po. Connect na lang po natin dito. Para magkaroon po tayo ng single circuit. Ayan. Single circuit lang po tayo. Ayan. Single circuit po tayo. Ayan. Ayan po. So, connected po siya as a single circuit. Single circuit lang po siya. So, dito po natin lalagay yung ating power panel malapit po sa kitchen. Kasi po dito po parating may tao. Saka, ang malaking load po kasi nasa kitchen. Ang malaking load po nasa kitchen. So, ito na po yung tinatawag nating circuit run. Dito pa papunta po rin. Ito yung ating circuit run na isa lang. Number 1. Yan. So, meron tayong single circuit connecting. So, meron tayong single circuit of general lighting and receptacle. Outlets. Yan po. So, ito pong design na to is not over design or under design. So, isa lang po siyang example. So, sa susunod na tutorial, i-discuss ko po ay tungkol sa computation ng loads para sa isang example para sa single circuit loads at sa mga yung na may hindi lalagpas sa 50 meter squared. Ito po, sa single circuit po, hindi na po kailangang ipakita yung computation. Kasi ito na po yung computation niya. 3680 volt ampere maximum load para sa 20 amperes. Yung pong sinasabi kong computation po, doon na po tayo magko-concentrate sa
para po malaman po natin yung computation ng yung size ng wire, size ng circuit breaker, at yung size ng service entrance. So, ganun po. So, sana po may natutunan po kayo sa ating pag-design ng pag-allocate ng ilaw, lighting outlets, switches, at sa saan kinokontrol, maganda na lokasyon, is yung paglalagay ng convenience outlets. Okay po, maraming salamat po. Please don't forget to subscribe and share and make comments sa aking electrical house plant tutorial. See you in my next tutorials. Thank you. Bye-bye. Cheers.